originally, yung sinabi ko yesterday sa isang video na so take it easy lang sa 6K na uphill run. Uphill tapos maraming aso. Sasabay na lang ako sa karamihan na mga joggers. So yun yung iniisip ko. Sabihin na natin na natuwa ako sa naging resulta ko. Kasi kahit na uphill yung naging ruta namin ngayon, naka sub 30 ako sa 6K. 29.09. Tapos yung aking 5K, seconds lang yung difference sa personal best ko or personal record ko last year sa 5K ko. November of last year, meron akong PR na around 23 minutes. Pero hindi na nasundan yun kasi hindi na ako sumali ulit sa iba pang 5K recently. So, gaya ng sinasabi ko dito, mag-PR or mag-a-attempt lang ako ng PR sa mga race events. Wala akong PR sa mga typical lang na mga training days. Wala akong ganun kasi usually zone 2 lang yung ginagawa kong training. So, ngayon lang nasundan ulit. So, yun, I wasn't expecting na mag sub 25 kasi uphill nga. Plus, yung sub 25 pa, seconds lang yung difference. Around 21 or 20 seconds lang yung difference sa PR ko last year. So, na-surprise talaga ako kasi given na around siguro mga 2.5 kilometers ang uphill. Talagang masusunog ka. And yun nga, ang worst pa nun is yung first part yun. So kung di ka marunong sa pacing strategy mo, masusunog ka. Yun nga, meron akong mental hacks na ginamit kanina or ginawa para at least man lang makatulong sa akin sa race. Now don't get me wrong, mental hacks can help. Pero physical preparation, kailangan mo pa rin yan. Huwag kang mag-iisip na mental hack lang yung makakatulong or talagang kailangan mong puhunan. Hindi ganon. Anyway, ito yung mga mental hacks na ginamit ko. Pinakauna is yung pag-chunk ng race or chunking the race. Yung parang dinidivide mo. Sinabi ko yan sa 21K na race ko last December na. Meron lang akong aim na mga poste. After ng around halfway, nag-kick in na talaga na medyo pagod na ako. Ang pinaka-goal ko lang is tingnan yung susunod na poste para at least maliliit lang na goal, hindi overwhelming sa isip ko. Pangalawa, ito yung self-talk ko or yung mga mantras ko. Bali kanina nung nagsimula na yung uphill na nararamdaman ko na medyo mahirap na sa lower body ko. Tinatanong ko yung sarili ko, mahirap ba? Tapos sasagutin ko rin, yes, mahirap. Itong bagay ba to na mahirap makakamatay sa'yo or ikakamatay ko ba to? Tapos sasagutin ko naman, hindi. Oh, hindi pala eh. Then continue. Ito yung rason kung bakit nagtitrain ka araw-araw. Ito yung inaantay mo. Yun yung iniisip ko. Pabalik-balik yan. Mahirap. Yes, mahirap. Ikakamatay mo ba? Hindi. Plus, kanina, hindi ako masyadong tumitingin sa relo ko. Kasi yung heart rate ko, umaabot na ng 190 plus. I think yung pinaka-max doon kanina is 195. So, kung titingnan ko yung relo ko or yung running watch ko, I'm sure makaka-apekto yun sa mental side ng running ko. So, hindi ko masyadong tinitingnan. Pati yung pacing ko, pati yung mismong, sabihin na nating, distansya, pati oras. Ang tinitingnan ko lang is yung ruta. Familiar ako sa ruta. Alam ko kung kailan magsisimula yung downhill na makaka-recover ako. Yun yung iniisip ko. Hinihiwa-hiwa ko na meron akong goal. Pag sinabi ko, uy, sa susunod na part na to, meron akong iilang metro na makaka-recover. Yun. Tapos, yung pinaka-goal ko talaga, pinaka-tuktok na uphill. So, once na makapunta or makalampas ako doon, hindi na masyadong mahirap. Number 3 na hack, mental hack, ginagamit ko yung mga kasabayan ko as motivation. Every time na makaka-overtake ako or every time na makakalapit ako sa sinusundan ko, motivation yun para sa akin. Parang hinahype ko yung sarili ko. Yung next mental hack naman, I think related to sa isang na-mention ko kanina is yung sinasabi ko or iniisip ko yung sakit na nararamdaman ko, especially dito sa calf area ko kanina, sa uphill. Iniisip ko yun as effort. Ito yung effort na kailangan ko. Masakit pala. Yes, nag-effort ako. Kasi yun nga, yung sinabi ko kanina na ito yung rason kung bakit nagtitrain ako. Ito yung rason kung bakit consistent ako sa training ko. Ito yung rason kung bakit gumigising ako ng maaga or ito yung rason kahit late na sa gabi, tumatakbo pa rin ako.